Kakapasok lang na balita. Puwersa ng Amerika inatake ang maraming probinsya ng Iran at ang dahilan, ito raw ay dahil sa pagmamatagal ng Iran na pirmahan ang kanilang kasunduan. Iran biglang nag-anunsyo na sarado na ang Strait of Hormuz. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? June 11 tayo ngayon 2026. Magbibigay lamang tayo ng pinakabagong update sa West Asia. Particular mga kaibigan sa sigalot sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Kanina ay ating ibinalita na naglabas ng pahayag si President Donald Trump ng matinding banta para sa Iran. Ayon kasi kay President Donald Trump sa araw na ito, June 11, 2026, ay magsasagawa sila ng isang napakalaking pag-atake sa Iran dahil sa pagmamatigas at pagmamatagal ng Iran na pirmahan ang kanilang kasunduan na natapos na. At eto na, ibinalita ng BBC na ang United States of America at ang Iran ay nagpalitan na ng kanilang pag-atake sa Middle East. At kung iyong mapapansin sa oras ng BBC ay 46 minutes pa lamang ang nakakalipas matapos na mai-upload ang videong ito. At ito pang isa mga kaibigan, ibinalita ng NBC. Ganito ang kanilang headline: US launches second day of strikes. Iran fires back and says Strait of Hormuz closed. Ayan, inanunsyo na ng Iran na ang Strait of Hormuz ay sarado na. Malamang, marami na namang mga bansa ang maaapektuhan nito. Baka isa pa ang Pilipinas dahil maaaring bumalik ang sobrang taas ng presyo ng krudo at gasolina sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang pagbubukas ng Strait of Hormuz ay isa sa mga dahilan kung bakit nakiusap si President Donald Trump sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ihinto ang kanilang pag-atake sa Iran. Dahil nais ni President Donald Trump na sa lalong madaling panahon buksan ng Strait of Hormuz. Take note mga kaibigan, nais ni Trump na buksan ng tuluyan ng Strait of Hormuz kaya ipahinto ang pag-atake ng Israel. Pero ngayon, Amerika na ang umatake sa Iran, kaya sarado na ito. Ang dahilan naman ni President Donald Trump kung bakit kailangang atakehin ang Iran. Simple lang mga kaibigan, ayon kay President Donald Trump ay tapos na raw sana ang kanilang deal. Ang mga proposals ay nakalatag na, nakasulat na sa mahiwagang papel. Sinasabing mahiwaga ang papel na yan sabagat iisa na lamang ang kulang at matatapos na ang kaguluhan sa West Asia. At yan mga kaibigan, ang pirma na lamang ng Iran ang kulang. Pero ayon kay Trump ay pinapatagal ng Iran ang kanilang pagpirma na tila ba ayaw ng Iran ng kasunduan. Tila ba ayaw ng Iran ng kapayapaan. Kaya nagbanta si Trump na aatakihin ito ng malubang pag-atake ang Iran kung hindi pipirmahan. Pero hindi pa rin pumirma, kaya umatake ang Amerika. Makikita sa mapang ito ang Bandar Abbas, ang Qasim, Minab, Hingam at Sirik. Mga lugar kung saan nagsagawa ng pag-atake ang puwersa ng Amerika. Marami ang mga nagsasabi na sanay ang Iran sa delaying tactics. Naaalala nyo pa ba mga kaibigan bago ang sumiklab sa pagitan ng Amerika, Iran at Israel noong February 28, 2026? Ang dahilan, hindi rin nagkasundo ang Amerika at Iran sa kanilang proposals. Una ay nag-usap ang panig ng Amerika at ng Iran sa Oman. Pangalawang beses wala pa rin napagkasunduan. Pangatlong beses wala pa rin napagkasunduan. Humirit ang Iran ng pang-apat pero hindi na kumibo ang Amerika at Israel. Matapos lamang ang ilang oras,
nagsagawa ng joint strike ang Amerika at Israel sa Iran. Parang ganun din ang nangyayari ngayon. Halos araw-araw napakaraming mga proposals ang inilalatag. Natapos ang pag-uusap, natapos ang mga proposals, pero ang kulang ang pirma. By the way mga kaibigan, kumustahin muna natin ang ating mga mahal na mga OFWs na nasa Jordan. Napaulat kasi na tinarget ng Iran ang Central Jordan sa Azraq at ayon mismo sa Jordan, 20 ballistic missiles ang pinalipad ng Iran. Pero napabagsak ito ng kanilang air defense system. Samantalang ang Kuwait naman ayon sa ulat ay isinara na nila ang kanilang airspace at activated na ang kanilang mga air defense system kung sakaling ang Iran ay magsagawa ng panibagong pag-atake. Ganon din ang nangyayari sa Bahrain. Isa rin kasi ang Bahrain sa mga tinarget ng Iran nitong nakaraang araw. Meron po ba tayong mga Pilipino OFWs na nanonood sa videong ito? Kumusta po kayo riyan? Diyan sa Israel, sa Bahrain, sa Kuwait, sa Jordan, UAE at marami pang iba. Kumusta po ang sitwasyon dyan? Mag-ingat po kayo mga kababayan. Sinisi naman ng Iran ang United States of America. Ayon sa kanilang foreign minister na si Abbas Araghchi, Amerika ang dahilan ng kaguluhang ito. Dahil daw sa araw-araw na panggigipit ng puwersa ng Amerika sa Iran kaya umiigting at lumalala ang kaguluhan at wala na rin daw saysay ang kanilang ceasefire sapagkat araw-araw ay merong mga pagsabog na nangyayari nagmumula sa magkabilang panig. Ito ang eksaktong sinabi ng foreign minister ng Iran. Basahin ko na lang sa inyo baka maliit sa inyong screen. The illegal and criminal attacks by the US in recent hours are not only a flagrant violation of the United Nations Charter and the fundamental rules of international law regarding respect for national sovereignty and territorial integrity of states, but also rendered the ceasefire practically meaningless. Ayan mga kaibigan, talagang napakagulo at ang isang katanungan na nagdadala ng isang malagintong sagot ay kung kailan ba ito matatapos. Ang sagot ay walang nakakaalam maliban sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa Middle East, sa West Asia at kahit sa Pilipinas dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe. So paano sa lahat ng aking mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.